May God's grace abound toward you in Jesus' name. So, thank you, Jesus, sa panahon tamaan kainit, pati ang aton ng mga kwarta dasig mag-evaporate. But thank you, Jesus, may pakita ko sa inyo. Di na to sa? Nagwa na? Ato sa? Why ba na nagulat sa hapon? Hindi kay may kamahiin kita sa una pala. Kung may brown na butterfly, magsunod na may kwarta. Pero subong nagapati kita nga God is able na mag-provide sa mag-bless sa aton in Jesus' name. And we claim that blessing in Jesus' name. Thank you, Jesus. You may take your seats. So, today is a special day. Amen. So, hindi lang kahit tumod blessing karon sa kasal nila ni Brother RJ kag Sister Nicole, but also but because today is Sunday. Amen. So thank you, Jesus, kay ari naman kita, kag ari pa kita. Amen. We are here not just physically but spiritually. May gusto kita gyapon spiritually nga despite sa mga trials, despite sa mga problema, no, sa mga distractions sa atong palibot, padayon kita gyapon nga nag-aalagad sa Dios. Nga may kusog hindi lang dogi na butong ta na lang kita nga atong kaugalingon. No, may kusog kita gyapon nga magbato, mag-alagad, magpadayon sa Diyos, no? With all our hearts. And even financially, makapliti kita gyapon, makakanto kita gyapon sa simbahan, makapatughong man kita gyapon gasolina. Pati ang gasolina dasig mag-evaporate sa kainiton. Amo nakikambal ko dasig siya magpuwin pa. Sa init, galit na, Brother Carl. Matatunan ko kagapon ni Brother Carl. So, kabalo ka mo sa ang rason nga aari pa kita. No? Nagaginhawa, nag-worship, no? Makasinggit pa kita. Praise the Lord! No? I believe dapat kita tanan nakabalo sa rason nga aari pa kita hasta subong. No, kag taning madumduman pa, paano kita nakalabot sa sini nga lugar, paano ni Jesus din sabat amat-amat ang aton nga mga pangamuyo, paano kita nagdaog sa aton nga mga away, personal nga mga away, and as a church, paano kita din bless ni Jesus as a church and individually. So, munang gusto ko, brown natin subong to remember. Dumdum mo natin ang tanan na ginobra sa aton ni Jesus. Paano niya kita ginbuligan sang wala na kita kabalo sang aton nga obrahon. Paano niya kita ginpabangon sa tan nga helpless na kita. E kung ginadumdum naton ang aton mga past victories, upod kay Jesus, naghahatag ini liwat kusog sa aton. Nga sa una gani, amuni, no? Nasarangan naton. Sa una nalambuwasan naton ang hindi nga mga sitwasyon. Hindi bala kung madumduman na bakod kaliwat, no? Kung naubrado sa una ni Jesus, pwede niyang maubra liwat sa aton. Amen? So, subong aga buksan ta aton Bible sa 1 Samuel 7, verses 2 to 12. 1 Samuel 7, verses 2 to 12.
Kung last week, ito lang ang backstory, ano? Last week, kung matumduman ninyo, ang atong na istorya about kay Hannah, no? Kung paano siya nangayo, gulik sa Diyos para siya makabata. Subong nga rin nakita sa time ni Samuel, ang bata ni Hannah, nga naging sabat sa iyang mga pangamuyo. So, backstory, no? While ginapangita niyo ang 1 Samuel 7, 2-12. So during this time, wala pa hari ang Israel. Mga judges or prophets pa lang na nag-lead sa ila at that time. Kasi si Samuel, isa ni siya ka-prophet, ka-judge man siya sa Israel at the same time. Kung madudumanta na pierde ang Israel sa Philistines, na-disappoint sila sa sabi nila, o nilang Diyos, automatic madaog sila. No? Na-pierde sila, kaya nagpinasaway sila sa Diyos. Ang mga priests and mga leaders mismo ang nag-lead sila sa mga katuntuhan. Sila ni Hophni and Phinehas, ang mga kabataan ni Priest Eli, nagpinagusto lang pakasala. Ginkawatan nila ang mga sacrifices or ang mga offerings sa tabernacle. Sexual immorality sa tabernacle mismo, sa entrance. Silingdra sa 1 Samuel 2 verse 22, they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Amo na kalala sa korupsyon, sa immoralidad sa time sa muling time ni Samuel. Kad nadula na gidang ila respeto sa Diyos. So napatay sila sa away, si Hophni and Phinehas, no, against the Philistines. Kag nakuha sa ila ang Ark of the Covenant na nag-represent sa presensya sa Diyos sa ila na grupo. So, muna ang danger kung madula ng atong respeto sa Diyos. Bisan leader ka pa, no, like Hophni and Phinehas, no exception. Kung madula ang atong respeto sa Diyos, dira na kita kasugod, disobey. Kung wala na kita nag-obey, ano matabo? Gapagusto na kita pakasala. Dira na nagasugod ang atong downfall kag pagkapierde. Kaya ang Diyos hindi na maghatag sa imo sang protection. Siling sa Isaiah 59, 1-2. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. So ang sin or ang sala, amo na nagapugong sa kamot sang Diyos nga magbulig sa tao. Now, sa nabatian ni Priest Eli ang balita nga napierde ang Israel, nagkalamatay ang kabataan si Hophni and Phinehas, kag nakuha sa ilang Ark of the Covenant, natumba siya sa iya pulungkuan. Kaya na-shock siya sa balita. Kag tungod siguro sa iya nga katigulangon, kag kabukaton siling sa Bible. So nagpus-pus lang siya sa iya pulungkuan, kag ano tabo na tungli o nabali ang iyang liog, kag napatay si Priest Eli. So napierde ang Israel
against the Philistines under sa leadership ni priest Eli. And 7 months later, nabalik man sa ila ang Ark of the Covenant. Galing kay wala pa siya nabalik sa lugar kung diin sila nag-worship, which was sa Shiloh, kung diin nag-pray to si Hannah. So wala na siya nakabalik sa Shiloh, probably because nag-collapse na ang priesthood under kay Eli. Kag napatay ng iyang mga kabataan. Kag naguba ng sistema sa ilang worship dito kay ang mga leaders mismo ang naging corrupt. No? Ang ila practices sala. Naga-worship man sila pero wala sila ga-respetar sa Diyos. Naga-worship man sila, wala sila reverence na sa Diyos. So, ara lang ang Ark of the Covenant sa Kiryat Jearim. Kag nag-stay dito ang Ark for about 20 years. Silang sa nalikan. Kag dali na ni masulod ang atong nga text sa 1 Samuel 7 verses 2 to 12. So, shall we all stand and read the Word of God? So, reading verse 2. And it came to pass, while the ark abode in Kiryat Jearim, that the time was long, for it was 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If you do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. Then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth, and served the Lord only. And Samuel said, Gather all Israel to Mizpeh, and I will pray for you unto the Lord. And they gathered together to Mizpeh, and drew water, and poured it out before the Lord, and fasted on that day, and said, There, we have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel in Mizpeh. And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together to Mizpeh, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. And the children of Israel said to Samuel, Cease not to cry unto the Lord our God for us, that he will save us out of the hand of the Philistines. And Samuel took a sucking lamb and offered it for a burnt offering, holy unto the Lord. And Samuel cried unto the Lord for Israel, and the Lord heard him. And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel. For the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them, and they were smitten before Israel. And the men of Israel went out of Mizpeh, and pursued the Philistines, and smote them, until they came under Beth-kar. And Samuel took a stone and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, Hitherto hath the Lord helped us. So let's pray for a while. Lord Jesus, thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you that we are still here. Nagpapasalamat kami, Lord. Ay nagadayaw, nagasimba kami sa imo. And thank you, Lord, sa iyong grasya, sa tanan nga blessings, kag sa pag-upod sa amon kada adlaw. Lord Jesus, we come to you today. Kag pangayo kami sa kusog naman, bago ang kusog, pagi sa iyong mga mensahe, kabay pa mining ang mensahe mag-remind sa amon,
how you've been faithful sa among kabuhi, kada isa sa amon ka maghatag ini sa kusog nga magsalig pagit kami tudo sa imo, Jesus. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So thank you, Lord Jesus. Please take your seats. So ang title sa ating message sa umaga is Remembering God's Help. So, sa aton nga gipasa ang Ark of the Covenant nagtinir sa Kiryat Jearim for a long time. At least 20 years sang nagsugod na lead si Prophet Samuel. So, sa tamaan kalawig, siling dira sa verse 2, nga ang Israel ginhidlaw sa presensya sa Diyos. All the house of Israel lamented after the Lord. Magambal kita, lament, buot silingon, grabe nga kasubok. So imagine, dugay na sila, wala kabatsyag sa presensya sa Diyos. So nag-desire naman sila karon nga mabatsyagan liwat ang presensya sa Diyos. After years of spiritual dryness, na-realize nila nga kinahanglan nila liwat ang Diyos sa ilang kabuhi. So, di ba ang tao, amo na, no, bisan ano niya ka-successful sa sini nga kalibutan, bisan ano na achievements ang nalabot niya. Pero kung wala Diyos ang iyang kabuhi, gapangita sa gyapon sa something. Daw may kulang sa iyang kabuhi nga hindi mapunan. Daw may kulang kay kulang gid. Pero kung gabat siya kapasang amusina, no, nagalong kapasa Ginoo, pasalamat ka pa. Yes. Kay buot silingon may tsansa ka pa nga mangita liwat sa iya. No, may tsansa ka pa nga makabalik sa Diyos habang may buhay, may pag-asa. Kasi ano ka pa hardcore nga makasasala. Basta buhay ka pa, no, hindi ka magambal nga why naginis siya tsansa. Imposible na gina siya. Wala kang kabalo sa sulod na kasugod ang iyang repentance. Hindi na siya makita dayon sa kwa. So sa sulod na sa igoon sa Diyos, kung mapaigo siya. Kung hindi siya mapaigo, pwede man lang na ano niya, i-deny ka lang yung nabatyagan sa Diyos. So may tsansa pa ang kada isa na magbalik sa Diyos. Hambal sa Isaiah 55:6, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. So, pangita, ako ng Diyos samtang may tsansa ka pa. So, samtang gabing hawa ka pa, buot silingon, may tsansa ka pa. Magpanawag liwat sa Diyos kag magbalik. Karon kinabala ni Samuel ang katawhan sa Israel nga kung tuod gid nga nahidlaw mo sa Ginoo, kung tuod gid nga gusto niyo magpanumbalik sa Ginoo, no, nga buo sa inyo kagipusoon, ipanghaboy ninyo or dulaon ninyo ang inyong mga Diyos. Kag siya lang ang inyong simbahon kag alagaron. Wala na sa iban pa. Amo na ang pagkakilala natin kay Jesus, ginuntat na no, simba sa mga simbolo. Ang paggamit sa mga rebulto, mga estatwa, or bisan pictures ni Jesus. No? Kay lain-lain ang picture ni Jesus, lain-lain niya dura, kasi obig black, dira sila. Kay gusto sa Diyos, no, simbahon ka siya in spirit and in truth.
Hindi na pwede ipakibato ang atong justification para sa una nga venerate man lang na sa namon or gina-honor, ginalumdum para hapos mag-imagine pala sa Diyos kung mag-pray ka, no? May tsura si Jesus nga imagine mo gid para makaistorya, makakonect agad. So, paano ba kung wala ina na object nga ginagamit nimo sa pagsimba? Paano ka pa naka-pray? Paano ka pa naka-simba or worship kung wala na tira mga statwa or kulto? No? Sino ba di gamit sina? Wala naman. So, parehas na natabo sa mga Israelites nga ang Diyos ganit nag-manifest sa ila paagi sa Ark of the Covenant. May simbolo sila sa Diyos, the Ark of the Covenant. But it doesn't mean nga ato lang dito ang Diyos sa sulod sa arka. Nga dito lang siya na contain. Kag dito nagsala ang mga Israelites, kaya nila basta ara sa ilang ark, maupod na ang Diyos sa ila automatic. No? Hindi ang muna ang nakabo. So pwede nga may ara ka sang simbolo sang Diyos, pero wala ginaupdan sang Diyos. O wala dira ang iyang presensya. No? Kaya hindi ita masulod sa box ang Diyos. He is all present. Omnipresent. Habang sa Bible, sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hindi sa object. In spirit, kag sa kamaturan. Exodus 20 verses 4 to 5, Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. So kung amo nang hambal sa Bible nga hindi ka mo mag-ubra sina, hindi ka mo mag-bow down sa ila, hindi ka mo mag-worship, amo na. No? Hindi na napagbalikon pa nga kay amo ni, amo to. Just do it. No? Sunod na lang. Kaya muna ang hambal sa Diyos. Hindi man nga pwede ang Diyos pa yung ma-adjust sa aton nga gusto, no? Nga, ay, hindi siya gali ka simba kung wala ang na. Sige, masulod ko na. So, kita yung dapat magpaayon sa gusto sa Diyos. Kita yung mag-obey. Kita yung mag-submit sa iya gusto. Okay, so kung may mga rekulto pa na, no? Pangkaksun na, you know what to do. Okay, wala naman siguro, no? Pero, respect kita sa iban, no? Nga kung may harapan na sila ya, hindi mo man ay pag sila nga magkadto, kato sila balay kang pang sipaon, no? Hindi kita magamusan. Now, after ni Samuel, pahaboy sa mga Israelites ang ilang mga Diyos-Diyos, gintipon sila ni Samuel sa Mizpeh, kag ginpangamuyuan. So, nag-surrender sila sa Diyos, kag nag-fasting on that day, kag ginako nila nga nakasala sila sa atubang sa Diyos. Nag-repent sila. Kag amo ni karon na naging turning point sa ilang sitwasyon. Kaya antes ang Diyos maghatag sa victory, kinahanglan gid anay sang tao maghinulsol. Kaya kung nagkahinulsol ang tao sa tubang sa Diyos,
humble down kita, nag-aako kita sa aton nga mga sala, nag-surrender kita sa Diyos. Kag dara kita nagasugod, obey sa gusto sa Diyos. Amo na ka-importante sa repentance. Kaya aton nga victory nagasugod sa repentance. Karon sa nabatian sa mga Philistines nga nagtipon-tipon ang mga Israelites sa Mizpe, gintuyo karon nilang atakihon ang Israel. So ginkulbaan liwat ang mga Israelites kay kaduwa na sila daan na pierde sa Philistines. Sa una nila nga pierde, wala sila nangayo gaydan sa Diyos, nag-atake lang sila. So 4,000 ang napatay sa ila. Sa ikaduwa nila nga pierde, gindala na nila ang Ark of the Covenant sa ila away, pero ginpinsan nila nga lucky charm na basta upo nilang Ark, madaog sila. So napierde sila liwat. Kag this time, damo ang nagkalamatay, mas damo. 30,000 naging. From 4,000 naging 30,000. Dala na to ang mga bataan ni Priest Eli na si Hophni and Phinehas. Kag dito na nakuha sa ilang Ark of the Covenant. That's why isang nabalaan nila nga manug-atake na naman ang Philistines, no? For the third time, ginkulbaan naman sila. Pero this time, may kinalain na. Ano na? Husto na ang kondisyon sa ilang heart sa Diyos. Nangayo na sila, bulig sa Diyos. Nag-cry out na sila sa Diyos. So, bisan ginakulbaan sila, pero subong nagdepende na gid sila sa Diyos. Nga ang Diyos lang makabulig sa ila. So, kita ta nga bisan magbalik na kita sa Diyos, ara na kita sa Diyos, ang problema, wala na yan nagauntat. Ang Philistines maatake na yapon sa aton. Bes kanara na kita sa Diyos. Pero ano ang kinalain? Sa una, kung may problema kita, nagapanik kita dayon. No? Kag nagakapierde kita. Pero subong, upod ka na ang Diyos. No? Makapangamuyo kita sa iya, may dalangpan kita, may madlaganan kita, may pangayuan kita bulig. So, gaano kita kung ginakulbaan kita? Nagapanik bala kita o kung nagapangamuyo? So, kinanglan dagig mga muyo, no? Lord Jesus, panawag sa ngalan ni Jesus. No, imbes nga mamaya ihaw ka na. No, may tao yan, may gamay yung problema, ay linupok rin. Ay. Fireworks na yun, baba. Ang iba tag-isa lang, iyaya may tunga pa. Ay, kagtunga. So, kinanglan natin mga muyo sa Diyos. Kinanglan natin mag-depend sa Diyos. Amen? Amen. So, sa nangayo bulig ang Israelites kay Samuel, kay Suryaho ng Diyos, na luwason sila. Nag-offer si Samuel burnt offering. Kag nangamuyo sa Ginoo. And the Lord heard him. So kung husto galing aton nga heart, no, sa tubang sa Diyos, kung tutuo ng aton nga paghinulsol, ang Diyos masabat sa aton pangamuyo. Ihatag sa Diyos sa aton ang aton nga ginapangayo. So while nag-offer si Samuel sa sacrifice, gapapalapit naman ang mga Philistines para mag-atake. Kagano na tabo?
nag-intervene ang Diyos. Din palaguob niya tudududo kag nagsalala ang Philistines. Kag napierde sila. Kag ang Israelites na karon ang lagas sila. So, grabe nga imagine mo ang scenario. Nag-pray pa lang, nag-offer pa lang si Samuel. May ginaubra ng Diyos sa Philistines. Nag-worship pa lang kita, kisa nag-pray pa lang kita. Ang Diyos may ginaubra na sa atin na sitwasyon. Ang Diyos may nasabat sa atin. Kag may mga away kita na hindi tagidya masarangan. Kung kita lang din. No, bisan ano ta ka panginuha, bisan ano ta ka preparar, no, bisan ano ta ka halong. Waay kita yan may mahimo, no, may mga chimpong amuna. That's why we need God's intervention. Kag diri ko gusto mag-focus sa 1 Samuel 7:12. After nila daog sa mutong away, nagwa si Samuel sang bato. Kag gitawag na to Ebenezer. Pwede niyo amal, Ebenezer. Upon stone of help. Sa verse 12. Samuel took a stone and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, "Hitherto hath the Lord helped us." Butsilingon sa hitherto, until now, or up to this point. Butsilingon, hasta subong, ang Diyos nagabulig sa aton. Wala pa siya naguntat palangga sa aton. Wala pa siya naguntat intindi sa aton. That's why ginhimo to ni Samuel ang bato nga reminder sa ila nga ang Diyos nagabulig gidyapon sa ila. Nga ang Diyos faithful gidyapon sa ila. Kay manang tao dasig malipat, no? Bago lang gin-bless, bago lang gin-buligan sa Diyos, magabot ang problema, kakalipat, nga may Diyos gali nga nagbulig sa iya sa una. Same problem, panic liwat, panic attack. Same situation. Kasi miskan budlay pa, pero Diyos siya, moment yapon, He's still able nga mag-deliver sa aton sa amuna ka sitwasyon. That's why kinanglan natin reminder permi kung paano kita ginbuligan sa Diyos, kung paano niya kita gi-deliver sa mga malaway naton ng mga sitwasyon. Para kung magbudlay liwat ang aton sitwasyon, ma-remind kita nga kung ginbuligan kita sa Diyos sa una, mabuligan niya kita liwat. Amen? Yes. Ang munang importansya sa sining nga bato, magintawag ni Samuel Ebenezer. So not necessarily makuha kita karon bato. No? Para kinang nga tawgo naton Ebenezer. Pero kinanglan tali ang amuni nga mga moments nga matawag ta Ebenezer moments. No? Ang aton mga testimonies kung paano kita gin-bless ng Diyos sa una, kung paano kita nakasurvive, paano kita nagdaog sa aton ng mga away, no? Ang mga answered prayers naton. Kag ang ini nga lugar matawag ta ni Ebenezer. Bulig ni sa Diyos sa aton. Amen? This is our Ebenezer. Pwede lang palakpakan ng Diyos. This place is our Ebenezer. Hindi man siya bato, pero
concrete man siya. No? Sa time na wala kita kabalo kung paano kita magsugod liwat. Wala direksyon, wala kita resources, wala kita kasiguraduhan. Pero since nagsalig kita sa Diyos, ano na tabo? He gave us this beautiful place. Kag amat-amat nagtahom ang ining nga lugar, no? That's because ginsabat ni Jesus ang desire sa aton nga heart. Nga ginsabat niya ang aton nga pangamuyo because nag-depend kita sa iya. Nag-depend kita fully sa iya. Kag actually gusto ko man ma-remind kita sa sining adlaw nga ang ining adlaw is a symbol or a reminder that God has helped us until this day. Kabalo ka mo ano sa buong adlaw? Wala labot sa blessing karon sa kasal nila ni Brother RJ at Sister Nicole. Ano sa buong adlaw? 26. Okay, ano na may mayroon sa 26? Today is our 50th Sunday as a church. 50th Sunday. Good silingon, 50 Sundays of blessings. 50 Sundays na ginsustainer kita sa Diyos. Ginsustainer niya natin ang ako. 50 Sundays na pinagdala niya kita. And we are still standing strong. Sustainer God. And we give God all the glory. Hindi na tungod sa aton nga kusog, but it's because God has helped us until today. Hindi man kita maghambal na wala kita naging problema along the way. No? Nalabyan man kita sa linog, bagyo, literal, no? But in a way, may mga nagtayong naman sa aton. But God has helped us until now. Muna gusto kong masulod din sa inyo pinsan sa inyo heart na God has helped us until today. Kag hindi lang diri kauntat ang pagbulig sa Diyos sa aton. Kung buligan niya kita sa una hasta subong, He will continue to help us. Because He is the same God yesterday, today, and forever. So, hindi na kita magduwa-duwa, no? Na magsalig kita sa Diyos. Kaya siya na nag-sustain sa aton hasta subong, siya mag-sustain sa aton hasta mintras. So, magpadayon kita because God will always be there for us. As long as ara sa husto ang aton kanikusugo. Kag ara pa kita hasta subong sa aton ika-50th Sunday. Not by chance, not by luck, but because God has been faithful. Kung hindi lang kita malipay, naging buligan kita sa Diyos, malipay kita sa mga pwede niya pa maubra sa aton in the future. Mga tladko nga butang nga pwede niya pa ubrahon sa aton. Kaya aton nga Diyos dako. And let's be reminded na ang ining church again is our Ebenezer. Kada kadto ta diri sa sining nga lugar madumduman ta ang kaayo sa Dios sa aton tanan. No? So as we worship, let's remember His goodness and let's give Him all the glory kag magsali kita liwat sa iya. Thank you, Jesus. God bless you.